Magandang umaga po sa bawat isa. Happy Worship Day. Ang sabi po ng Panginoon, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. So, hindi po tayo dapat maglungkot sa kalagayan sa panahon ito. Tayo po dapat magalak at magkaroon po tayo ng pag-asa. Kahit na parang walang pag-asa ang sanlibutan ito. So, hindi na po ako magbibigay ng introduction sa mensahe ito dahil nakapagbigay na po ng intro ang aking asawa doon sa ating praise and worship at nakapanalangin na rin. So, diretso na po ako doon sa mensahe. Kailangan po natin ng encouragement, especially sa mga panahon na ito, na dahil po ang pag-asang ito ay magtutulak sa atin upang tayo po ay magpatuloy, tayo po ay magtiis at maging mahinahon sa mga panahon na ito hanggang sa magkaroon po ng solusyon ang problema natin dito po sa coronavirus. So, ang buong mundo po ay nababalutan ng virus na ito na mapanganib. Kaya po marami ang may sakit at nagkakahawa-hawa na sa panahong ito. May inawit po si Michael Jackson noong 1991. Ang pamagat po ng kanyang awit na Heal the World. Ang sabi po sa lyrics, I heal the world, make it a better place for you and for me and for the entire human race. Napakaganda po. Ito rin po aking naisin na bumuti po ang ating mundong ating tinitirahan. Ngunit po, ayon po sa aking palagay, ay hindi po bubuti ang sanlibutan ito. Makita po natin, aside from the virus, nandyan po ang lindol, andyan ang mga pagputok ng bulkan, sabay-sabay sa buong mundo, andyan po ang mga tsunami, andyan ang mga tagutom, mga salot, iba't ibang klaseng salot. At ang mga bagay na ito ay padalas ng padalas at palala ng palala, napapansin po natin. At isa po ang ating expected, sabi ng PhilBox, yung tinatawag na the big one, na sinasabi nila na kapag nangyari sa Metro Manila ay kikitil na maraming buhay at maninira ng maraming properties. So, maliban po sa kalikasan, ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, magkakaroon daw po ng terribling panahon, terrible times sa mga huling araw kung saan magiging sukdulan ang kasamaan ng ugali ng tao. Sa ngayon ay nakikita natin lumalaganap ang krimen, ang droga, lumalaganap ang mga pagbabanta ng nuclear war, ang terrorism. At hindi po natin masolusyonan ang mga problemang ito. Maaaring sabihin niyo, Pastor, hindi yata nakaka-encourage ang mensaheng yan, tunay nga po. Kaya po ang pamagat ng ating mensahe ngayon ay Finding Hope in a Hopeless World. Wala po talagang pag-asa ang buhay sa mundong ito na batbat po ng kasalanan. At ang mga karamihan ng tao ay walang takot sa Diyos. Ayoko pong mag-isip ng negatibo sa ating kalagayan, sa ating pong sanlibutan. Ngunit nakatala po sa Biblia na bago po bumalik ang Panginoong Hesus, ang kalagayan po ng mundo ay magiging katulad ni Noe. Noong panahon na nilipol o ginuno ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha dahil po sa kasamaan. Magiging katulad din daw po ng panahon ni Lot sa Sodom at Gomorrah ang mangyayari sa mga huling araw. Kung saan nandun ang immorality, lesbianism at homosexuality. Kaya po pinaulan ng apoy ang Sodom at Gomorrah. At sabi rin po sa 2 Peter chapter 3 verse 10, magugunaw daw po ang mundo sa pamamagitan ng apoy. At marami pong tao ang mamamatay dahil po sa kasalanan. At ito po ay alam na alam ng mga tao. Kaya nga po may mga pelikula patungkol sa end of the world, may mga awitin. Alam po ng tao na magkakaroon po ng wakas ang sanlibutan ito. So, wala po talagang pag-asa ang buhay sa mundong ito. Ang tao po ay namamatay, kaya po hindi maaring ilagak sa kanya ang pag-asa.
Ang pera po ay naubos. Ang bangko ay bumabagsak. Kaya po hindi po mabuting sandigan ang mga ito. At anumang bagay po dito sa mundo ay may katapusan, lilipas. Kaya hindi po maaaring ating gawing pag-asa. So ang scripture text po natin ay matatagpuan po sa Colossians chapter 1 verse 25 to 27. Of which I became a minister according to the stewardship from God, which was given to me for you, to fulfill the word of God, the mystery, which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So ayon po sa tekstong ating binasa, ay si Kristo raw po ang tanging pag-asa. No? Siya po yung hope of glory. Siya po yung magdadala po sa atin sa kalulatian, sa langit. Wala pong ibang tao nabuhay sa mundo. Hindi po tayo madadala ni Buddha o ni Muhammad o anong Santo Papa. Kung sino mang taong nabuhay sa mundo ito, ay hindi po nila tayo madadala sa langit. Ang Panginoong Hesus lamang ang ating kaligtasan at pag-asa. Maaaring sabihin niyo, Pastor, saka na muna natin pag-usapan niyang langit. Marami pa akong ambisyon sa buhay, bata pa ako. Pero alam niyo, ang sabi po sa Timothy ay nandun po tayo sa mapanganib, sa perilous times. Hindi po nakakasiguro ang buhay. Meron nga po kaming kaklase, dating kaklase sa Bible School, noong isang linggo lamang, siya po ay babae, ay naaksidente po sa motorsiklo at siya po ay binawian ng buhay. Kami po ay nalungkot, na shock, untimely death. So makita po natin na walang kasigurahan. Marami pong namamatay araw-araw sa aksidente, sa sakyan man o sa motor. Maraming namamatay sa sakit at karamdaman, sa krimen. So wala pong kasigurahan ang buhay dito po sa mundong ito. At ngayon nga po, marami pong hawa-hawa na ang coronavirus. At sa ating bansa po ay naitala na 17 po na ang namamatay. At sa buong mundo, nasa 9,900 plus na raw ang mga namamatay dahil po sa coronavirus. At patuloy pong tumataas ang bilang. Sa Italy nga po ay isang araw 250 na tao ang namatay dahil po sa virus na ito. At sa update, nasa 235,000 cases na ang apektado ng virus na ito. So, dito po ay nakikita natin na kailangan po talaga nating maghanda, magbantay. Hindi lamang po sa mga salot na ito, ako po ay pinaghahandaan ko higit pa. Ang pinaghahandaan po ay ang ating pag-asa. Ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yun po ang aking inihintay. Yun po ang aking inaabangan. So, sa teksto, may tinutukoy po si Apostol Pablo na hiwaga o mystery na 2 beses po niya binanggit. At ito po ay pinaliwanag ni Paul, ni Apostol Pablo, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53, ang misteryo. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. Ang misteryo po ito ay pinaliwanag ni Apostol Pablo. Ito po yung tinatawag na rapture. Kukuhanin ng Panginoon sa isang kisap mata, sa tunog ng trumpeta, kukunin ng mga anghel ang mananampalataya sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, at mauuna yung mga namatay na sa Panginoon, at susunod yung mga inabutang buhay pa. Sabi po ay we will be caught up,
tayo po ay tatagpuin ng Panginoon sa alapaap, sa himpapawid, at tayo po ay dadamitan ng katawan na hindi na po namamatay, hindi na po naagnas, at ito po ay mabubuhay magpakailanman. So ito po yung ating pag-asa na atin pong inaasam. Maraming tao po ngayon ay discouraged, ano? Nakita po natin sa ating kapaligiran, may mga nasa death row, nasa habang buhay nakaparusahan sa mga kulungan. Meron pong walang pag-asa dahil may mga taning na, no? Either meron siyang cancer, AIDS, o ano pa mga malubang karamdaman, no? Siya po ay nawalan ng pag-asa. Marami pong nawalan ng pag-asa, lalo sa ating panahon. Nagsara ang negosyo, nawalan ng trabaho, nawawalan po ng pag-asa. So, may mga nawalan ng pag-asa dahil nasunugan o nasalanta ng bagyo, nawala ang kanilang mga ari-arian. Meron po nawalan ng pag-asa dahil namatayan siya ng pinakamamahal niya sa buhay. Ay ba iniwan ng kanilang asawa. So, marami pong cases na dahil po sa kawalan ng pag-asa, sila po ay nagpapakamatay na lang. No? So, nakita po natin ang kawalan ng pag-asa sa ating paligid. Meron po akong napanood na isang video ng isang senior citizen sa lansangan po ng Roas Boulevard. Siya po ay umiiyak, kasama niya yung mga ibang tao doon sa likuran niya. At sabi niya, sila po ay dahil po ang gobyerno ay merong mandate, may utos na kailangan maglagi sa tahanan upang mag-quarantine at mag-lockdown dahil nga po sa lumalaganap na virus. Ngunit ang sabi niya, paano kami mananatili? Wala kaming tahanan. Kami po ay nakatira lamang sa lansangan, sa mga kariton, sa ilalim ng tulay. Paano na kami? Sabi niya ganon. At sabi niya, kami ay may sakit, no? Wala kami makain. At ngayon, exposed kami sa hamog, exposed kami sa init ng araw, at ngayon, exposed pa rin kami sa virus na ito, kaya sila po ay nangangamba. Sila po ay umaapela sa gobyerno upang sila po ay matulungan. Ang mga disipulo rin po ay dumaan sa pagkakataon na nagawalan ng pag-asa. Isang araw, binalita po ng Panginoong Hesus sa kanila na siya po ay pupunta sa Jerusalem at siya po ay pahihirapan at siya po ay papatayin. Nung marinig po ng mga disipulo ito ay sila po ay nawalan ng pag-asa. Matthew 16:21. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. So dahil dito, ganito po ang naging reaction ni Peter. No, alam niyo naman si Peter, hindi niya matanggap ang papatayin ng Panginoong Hesus. Matthew 16:22. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall never happen to you. Biro nyo nga naman, iniwan na nila lahat upang sumunod kay Jesus. Iniwan na ang trabaho, kung ano man ang kanilang pamilya upang sumama kay Jesus. Ngayon ay makakantanggap sila ng isang sad news. Hindi pa nila naintindihan ang plano ng Panginoon, kaya sila po ay na-discourage. So upang mabuhayan sila ng loob, ay isinama po sila ng Panginoong Hesus. Isinama niya yung kanyang tatlong trusted disciple, yung nasa inner circle. Si John, si Peter, at saka si James. At sila po ay pumunta ron sa bundok upang manalangin. Panuorin po natin ang video ito. Isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago upang manalangin. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at nagningning ang kanyang damit na naging putim-puti. At biglang lumitaw sina Moises at Elias na may kaningningan at nakipag-usap
kay Jesus. Tutuparin mo ang layunin ng Diyos. Mamamatay ka sa Jerusalem. Habang paalis sila, sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, dumito na lang tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa'yo. Habang nagsasalita si Pedro, may ulap na lumukob sa kanila at sila'y natakot. At mula sa ulap isang tinig ang nagsabi, "Ito ang aking anak na hinirang. Makinig kayo sa kaniya." So nakita po ng mga disipulo ang kalawtian ni Jesus, ano? At pati na rin ang glory ni Elijah at ni Moses. Alam niyo, ang kalawtian ng Panginoong Jesus na ipinakita sa kanila ay partial, patikim lamang. Kung ang full glory ng Panginoon ay 1,000,000 watts, ang ipinakita sila ay baka wala pang 1 watt, ano? So dito po ay sabi po sa Bible, walang mabubuhay kapag nakita ang mukha ng Panginoong Hesus, yung kanyang full glory. Ito po ang sabi sa Psalm 97 verse 4-5. His lightnings light up the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord of all the earth. So sa presensya ng Panginoon ay malulusaw ang mga bundok. Nakita natin kung gaano katigas ang bundok, ngunit malulusaw daw ito sa presensya ng Panginoon na parang kandila. So nakita po natin yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus, yung kanyang glory, kaya po na-encourage ang 3 disciple. And aside from this, nakita nila na nasa kalulatian na rin si Moses at si Elijah. At siguro sabi nila, ay, wow, no? Nakita nila na buhay pala ang dalawang ito na matagal ng panahon na namatay, at si Elijah ay na-rapture din. So nakita nila na isang araw ay mararating din nila yung glory na yon. At ang pinakamahalaga na kaya sila na-encourage ay yung nadinig nila yung boses ng Ama, na sila pa ay kinausap. Basahin po natin. Luke 9:34-35. As he was saying these things, a cloud came and overshadowed them, and they were afraid as they entered the cloud. And a voice came out of the cloud saying, "This is my son, my chosen one. Listen to him." So ito po yung tinatawag na transfiguration. At dito sa transfiguration na ito ay nagkaroon ng meeting. Si Jesus, si Moses at si Elijah. Ito po ay isang mahabang topic, no? Kaya hindi ko na po ito isasama sa ating mensahe. Anyway, dahil po sa kanila nasaksihan, ang 12 disipulo po ay nagpatuloy, no? Kahit na sila po ay iniwan pansamantala ng Panginoong Hesus, na-discourage din sila, pero dahil po sa nakita nilang glory, sila po ay nagpatuloy hanggang wakas. Kahit na binuwis po nila ang kanilang buhay, sila po ay nagpatuloy ng tapat. At alam nyo, hindi po nasayang ang kanilang pagpapagal, hindi po nasayang ang kanilang buhay. Ang sabi po sa Book of Revelation, sila po, yung 12 disipulo, ay magiging haligi ng New Jerusalem. It speaks of high leadership and authority sa eternity. Praise God. So ang rapture po o pagbalik ng Panginoon ay isang tangi nating pag-asa at wala na pong iba. Sa inyo pong mga hindi pa na lubos na unawaan kung ano po ang rapture, ay panoorin niyo po ang video na ito. Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. He will come when you least expect it. He could come today.
He could come tomorrow. He could come anytime. We must be ready. It's going to be joyful for those who are raptured, but it's going to be sad for those who are left behind. Life is over. Life as we know it. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. Watch, therefore, for ye know not what hour your Lord doth come.
I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Kayo po ba ay nagalak o natakot sa inyong napanood na video? No? Kung tayo po ay Kristiyano, kung kayo ay Kristiyano, hindi po kayo matatakot. Amen po ba? No? At dahil po ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 18 to 19, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He loved us. Wala pong kaparusahan ang nasa Panginoon, yung nagmamahal sa Panginoon Jesus. Yung tunay na born-again Christian, wala pong kaparusahan. Kaya hindi po tayo dapat matakot sa pangyayaring ito. Kailangan pong matupad ang pangyayaring ito dahil ito po ay nakatala na sa Biblia. So, ang mga tao po kahabag-habag at walang pag-asa ay yung mga taong inalok ng kaligtasan, na pinaliwanag na sa kanila ang Biblia, ngunit nireject nila ang kaligtasang inaalok ng Panginoong Hesus. At lalong-lalo na ang walang pag-asa ay yung mga nakakilala na sa Panginoon, nakaalam ng kanyang salita, nakaranas ng kalulatian ng Banal na Espiritu, and yet sila po ay tumalikod. Sila po yung tatanggap ng kaparusahan. At sabi po sa Jude, yung mga nakaalam ng katotohanan, especially mga false prophet, sila po ay itatapon doon sa pinakamadilim at pinakamainit na lugar sa impyerno. So, kahit na po mapasa tao ang lahat ng kayamanan sa mundo, lahat ng kalusugan ng katawan, lahat ng kasaganahan, no, lahat po ng pamilya na maayos, lahat po ng bagay, no, na mapasa kanya, posisyon, kasikatan, ngunit kung wala po si Kristo sa kanyang puso, siya po ay walang pag-asa. Ano? Kapag inabutan niya ang pangyayari ng rapture, ay kahabag-habag po ang kanyang magiging kalagayan. But the worst is yet to come. Kapag hindi po niya, pag nireject niya ang Panginoong Hesus, pagdating ng Judgment Day, pagmulat niya, siya po ay huhusgahan at siya po ay itatapon sa impyerno. Kaya po tinawag na impyerno ang impyerno dahil wala pong pag-asa doon. No? Kapag nakapasok ang isang tao doon, wala na po siyang pag-asang makalabas. Wala na pong escape, hindi na po siya makatakas, at wala na rin pong parol sa lugar na yan. Kaya nga po, ang sabi po sa Bible, ang mga nasa impyerno, no, they will be weeping, no, and there will be weeping and gnashing of teeth. No, katulad nga po nitong itsura ng isang nangangalit ang mga ngipin. So, ang tanong po ay, paano tayo magkakaroon ng pag-asa? No? Saan po natin matatagpuan ito? No? Si Jesus po ay nasa langit na at na siyang ating pag-asa. Kailangan po ba na pumunta tayo sa Jerusalem at pumunta tayo doon sa pinangyarihan ng Transfiguration at intayin po natin si Jesus na mag-appear, ano? O di kaya ay intayin din natin si Moses and Elijah. Of course, hindi po mangyayari na yon. So, paano po natin, saan po tayo pupunta upang magkaroon po ng pag-asa? Alam niyo po ang inyong gagawin. Pumunta po kayo sa inyong mga living room, sa inyong istante, sa inyong lamesa, kung saan nandoon ang inyong Biblia. Kunin niyo po ito, basahin niyo po ito araw-araw. Kung kayo po ay may cellphone, may laptop, no, yung mga soft copy, yung application, basahin niyo po araw-araw. At dahil nandun po ang tunay na pag-asa na makikita po natin. Wala po sa anumang bagay dito sa libutan. Nasa Biblia po. Paano ko po nasabi? Basahin po natin ang sinasabi ni Peter. 2 Peter 1:18 to 19. We ourselves heard that voice from heaven
when we were with him on the holy mountain. Because of that experience, we have even greater confidence in the message proclaimed by the prophets. You must pay close attention to what they wrote, for their words are like a lamp shining in a dark place until the day dawns, and Christ, the morning star, shines in your hearts. So sinasabi po ni Peter, no, kami ay eyewitness sa pangyayari doon sa bundok. Nakita nila ang kaulatian ng Diyos, nadinig nila ang tinig ng Ama. Kaya sinasabi po niya ay, ang advice niya sa atin ay pilitin natin, no, panatiliin natin yung pag-asa sa ating puso na parang isang ilaw sa kagitna ng kadiliman. At tayo po ay magpatuloy doon sa pag-asang iyon, no? Dahil po ang salita po ng Diyos ay ang ating pundasyon. Ito po ang ilaw ng ating daraanan. No? Kapag tayo po ay rooted sa Word of God, malalim ang ating pundasyon, dumaan mo po ang anumang kaguluhan, dumaan man po ang mga pagsubok ng buhay, dumaan man ang Great Tribulation. Hindi po tayo matitinag kapag ang salita ng Diyos ay malalim sa ating buhay at ito'y ating ipinamumuhay. Ang sabi po sa Matthew 24 verse 13 ay ang mananatili, no, na tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Bakit po mananatili ng tapat hanggang wakas? I tell you, no, kapag nag-reign ng Antichrist ay magiging kalunos-lunos ang lagay ng sanlibutan sa kasamaan. Kaya nga po ang mga matitira, no, yung mga magi-endure na Kristiyano ay magiging tapat sila kung malalim ang pundasyon nila sa Biblia. Ito rin po ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 15 verse 4. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope. Well, maaari po nating basahin ang Biblia araw-araw. Ngunit, maaari pong itong maging informasyon lamang sa ating isipan. Ano? Ito po ay maging head knowledge lamang. At hindi po magkakaroon ng kapangyarihan. Magkakaroon lamang po ng kapangyarihan ito sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. No? Kapag pinalinaw ng Banal na Espiritu, pinagkalooban po tayo ng wisdom, ng kapangyarihan, yung information na yun sa ating isipan, bababa po sa puso. At doon po magkakaroon ng kapangyarihan dahil ipapamuhay po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo, siya po ay nagtiis, binata niya lahat ng paghihirap bilang isang lingkod. At dahil po sa pag-ibig ng Diyos at kasama na rin po yung pag-asa, ay natapos niya ang kanyang calling, natapos niya ang kanyang takbuhin bilang Kristiyano, bilang isang lingkod ng Diyos. Basahin po natin. Romans 8:38-39. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Ang buhay Kristiyano po ay hindi madali. No? Wala po akong nakita sa the New Testament na lingkod ng Diyos na nagpaisi-isi lamang sa kanilang pananampalataya. Ano? Ito po ang sabi sa Acts chapter 14 verse 22. Strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith and saying, we must go through many tribulation to enter the kingdom of God. So meron pong pagbabata, meron pong struggle. Kaya nga po sinabi ni Jesus, if you want to follow me, take up your cross, deny yourself, take up your cross, and follow me. No, meron pong paghihirap, pagbabata sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Tingnan po natin si Abraham. Ano? Siya po ay mayamang tao doon sa Ur. At ngunit siya po ay tinawag ng Diyos na pumunta doon sa isang lugar sa Canaan na hindi niya man lamang nakikita upang sakupin. Ngunit ano po ang ginawa niya? Siya po ay sumunod. Iniwan niya ang lahat ng kanyang kayamanan
at iniwan niya ang kanyang kamag-anak doon sa Ur, sinama niya ang kanyang asawa at kaisa-isang anak at isang pamangkin at siya po'y tumungo doon sa lugar ng Canaan. Natanggap po ba niya yung ang lupain ngayon? Basahin po natin sa Hebrews chapter 11 verse 8 to 10. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Alam niyo, dapat sana ay malaking bahagi ng Canaan ang mapapasa kanya. Pero dapat po ay siya po ay naging isang, sabihin natin, malaking mayamang developer. Sa kanya po pinangako ang lupain. Ngunit siya po ay nakontento na lamang na manirahan sa mga tolda, palipat-lipat siya ng lugar. Bakit po siya nakontento na lang sa ganong bagay? Bakit po? Dahil nakatingin siya doon sa heavenly reward, doon sa glory. Hindi po siya nakatingin doon sa mga bagay-bagay na pansamantala. Ganon din po si Moses. Si Moses po ay naging prinsipe ng Egypt, na namuhay siya ng marangya, nagkaroon po siyang mataas na edukasyon sa Egypt. Ngunit ang lahat po ito ay kanyang binaliwala. Ang sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 24 to 26, By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. So bakit po niya binaliwala ang glory dito sa mundo? Dahil po nakatingin din siya doon sa eternal rewards, yung heavenly glory. Doon po siya nakatingin. Marami po mga sumunod sa mga lingkod ng Panginoon at sinasabi na ganito ang kanilang ganito rin ang kanilang naranasan. Basahin po natin. Hebrews 11:36 to 39. Others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sown into, and they were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains, and in dens and caves of the earth. And all this, documented through their faith, did not receive what was promised. Bakit po sila nanatili? Dahil in spite ng mga paghihirap, ang kanilang buhay ay nagbuwis sila ng buhay, nagtiis sila sa lahat ng bagay. Bakit po? Dahil ganun din, katulad ni Abraham, ni Moses, nakatingin po sila dun sa eternal glory. Saan po ba tayo nakatingin sa panahon na ito? Doon po ba sa glory sa langit o yung glory dito sa mundo? Hindi ko po kayo hinihikayat na inyong i-give up ang inyong pag-aaral o itigil ang pagtatrabaho o negosyo o di kaya ang inyong career, o anumang responsibilidad natin dito sa mundong ito. Hindi po, Ang sabi po ng Panginoon sa Luke chapter 19 verse 13, occupy till I come. Sa New King James Version, sabi, do business until I come. So nais po ng Panginoon ay maging good steward tayo, gampanan po natin ang pagkatawag sa atin, gampanan po natin ang mga inaatang sa ating responsibilidad ng Panginoon habang siya po ay wala pa, at enjoy natin ang mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon, ng mga pagpapala. Ngunit huwag po natin ilagay ang ating pag-asa dito sa mga bagay-bagay dito sa sanlibutan. Hindi po dito ang ating pag-asa. And lastly, tandaan po natin anumang paghihirap ng mga kapatid, anumang paghihirap ang ating maranasan,
sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. No? Ibuwis man natin ang buhay. Ano po sabi sa Bible, hindi maikukumpara ang anumang paghihirap dito sa mundong ito. Hindi makukumpara doon sa glory, doon sa eternal rewards ng ating mamanahin pagdating natin sa langit. Basahin po natin ito. Romans 8:18. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. So, are you excited? Are you excited na sa pagbabalik muli ng Panginoong Hesus na makakamtan natin yung glorious entrance sa heaven? So, ang sabi po sa Bible ay pagdating natin sa langit, hindi man lamang sasagi sa ating isipan yung nangyari dito sa mundo, kasama na po yung ating mga paghihirap, hindi sasagi sa ating mga isipan kapag naranasan na natin yung kalulatian sa langit. Basahin po natin ito. Isaiah 65:17. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem to be a joy, and her people to be a gladness. Meron po tayong tinatahak na New Jerusalem, yung hindi po ito sa Middle East ngayon, kung hindi yung Jerusalem, bagong Jerusalem sa langit. So, kahit na po yung mga anghel, pagdating po ng Panginoong Hesus, tayo po isusunduin niya, kasama yung mga anghel sa langit. Ating po nabasa, sila man excited sa rapture, sa pangyayari ito, na makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. So, atin pong panatiliin yung pag-asa sa ating puso. Ito po yung magtutulak sa atin. Ito po yung mag-i-encourage sa atin na magpatuloy. Kahit na po dumanas po tayo ng mga pagliliglig sa buhay nito. Ito po ang magtutulak sa atin upang tayo po ay iwanan natin yung mga Diyos-Diyosan sa ating buhay na nakakasagabal doon sa ating pag-asa. Ito rin po ang magtutulak sa atin upang atin pong talikdan ng lahat ng kasalanan na makakahinder sa atin sa ating relationship sa ating Panginoong Hesus. Magagawa lamang po natin ito sa kapangyarihan, sa biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So mga kapatid, nandun po ba tayo sa kalagayan na parang wala, hopeless ang ating buhay. Hopeless, hindi ko nakakamta ng ang aking mga ambisyon. Alam niyo po, sundan po natin ang sinasabi ng Panginoon. There is hope. There is hope in Jesus, our hope of glory. Praise God. So tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa pagkakataong ito na kami po o Diyos ay nakarinig ng iyong salita at nagkaroon po kami ng pag-asa na nalaman namin, Panginoon, na wala pa ng pag-asa na hinihintay dito sa sanglibutan ito, Panginoon, na inyong gugunawin sa inyong muling pagbabalik at inyo pong itatransform sa millennium reign ng 1,000 taon na magiging paraiso muli. Panginoon, doon po kami nakatingin at doon po kami susunod sa inyo, O God. Ano man mga paghihirap, Panginoon, sinabi niyo sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this thing, he who began a good work in me will carry it unto completion until the day of our Lord Jesus Christ. Panginoon Jesus, kayo po ang aming pag-asa. Panginoon, niligtas niyo po kami at kayo rin po ang magdadala sa amin sa kalulatian. Kayo po ang gagabay sa amin. Bibigyan niyo kami ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang mapagtagumpayan po namin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Kaya, O Diyos, bigyan niyo po kami ng pag-asa. Lord, maging ilaw ito sa aming mga puso na nagugulumihanan upang kami po ay magtagumpay sa isang mundong nandun ang kadiliman. Salamat, O Diyos. Ito po ay aking samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So, ang challenge ko po sa inyo, mga kapatid. Kapatid, kung kayo man ay
nadi-discourage. Kung kayo man ay naglilingkod, ngunit sa inyong palagay ay parang napapagod kayo at hindi nyo nakakamit ang inyong mga pinapanalangin sa Panginoon, hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. There is hope in Jesus. Ang sabi po ng Bible, your labor is not in vain. Maaring hindi natin matanggap yung ating mga inaasam dito sa mundo. Ngunit, yung crown of glory, yung crown of righteousness ay nag-iintay sa iyo, kapatid. Magkaroon ka lamang ng pagtsatsaga at pag-asa at darating din yun sa inyong buhay. Kapatid, kung ikaw ay nanlalamig, ikaw ay naglingkod na sa Panginoon at dahil sa mga pagsubok ay ikaw ay nanlalamig. Ngayong panahon na ito, mayroong pa rin pag-asa. Mayroon pa rin pag-asa na manumbalik sa Panginoong Hesus. Maring yung first love ay nawawala na. There is still hope. Ang Panginoon po ay mahabagin, handang magpatawad. Handa po siyang mahalin at tanggapin ka, kapatid. At i-restore ang kanyang relationship sa inyo. Kapatid, kung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus, ikaw ay nagsisimba, ngunit wala ka pang personal relationship sa ating Panginoong Hesus, ito ang pagkakataon na siya ay tanggapin mo bilang Diyos at tagapagligtas. May siyang inaalok na kaligtasan. Hindi po tayo naliligtas sa pagsama sa isang iglesia o isang relihiyon, kundi naliligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya kung saan nagkakaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya kapatid, kung hindi ka pa sigurado sa iyong kaligtasan, inaanyayahan kita sa isang panalangin at kapag ikaw ay nanampalataya, magkakaroon ka ng kaligtasan. Let's bow our heads and pray. Doon po sa wala pang relasyon sa inyong palagay, wala pang relasyon sa Panginoong Hesus, maaaring sumunod kayo sa isang panalangin. Panginoong Hesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan mula pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Panginoong Hesus, linisin niyo po ang aking buhay upang aking talikdan ang lahat ng aking kasalanan. Bigyan niyo po ako ng kalakasan upang mapaglaban ang mga temptasyon na maaaring dumating pa sa aking buhay. Panginoong Yesus, patawarin niyo po ako. At ngayong sa mga oras na ito, tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ako po'y sumasampalataya sa inyo. Ibinibigay ko po ang aking buhay para sa inyo. At Panginoong Hesus, huwag niyo po akong kalilimutan. Sinabi niyo sa iyong salita na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa oras na ito, ako'y sumasampalataya sa inyo. Panginoong Hesus, ilagay niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa inyong muling pagbabalik, ako po'y makasama sa tinatawag na rapture. Ako'y makakasama na kukunin niyo mula sa lupang ito tungo sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap ko po na may pananampalataya ang kaligtasan ito. Panginoong Hesus, baguhin niyo po ang aking buhay. Tulungan niyo po akong sumunod sa iyong salita. Panginoong Hesus, gabayan niyo po ako sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang magtagumpay po ako sa lahat ng bagay, lalo na sa mga panahong ito. Salamat o Diyos, kayo ay mabuti sa aking buhay. Ito po'y aking samot dalangin sa inyong mabuti at makapangyarihang pangalan. Amen at amen. So mga kapatid, at dito po, pansamantala nagtatapos sa ating mensahe at magpatuloy po kayo sa inyong pagbabasa ng salita ng Diyos at nandito po ang ating pag-asa. Hindi po tayo iiwan, ipapabayaan ng Panginoong Hesus, lalong-lalo na sa mga end times, sa panahon ng ligligan. Nandyan siya. Sinabi niya po sa Matthew 28, Lo and behold, I will be with you till the end of this age. Kaya, salamat po uli sa inyong pakikinig. Nawa ay gabayan kayo ng Panginoon sa lahat na inyong gagawin, pagpalain kayo, ingatan kayo, at kahabagan kayo sa lahat ng pagkakataon. God bless you in Jesus' name.